Matapos ang pagtama ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar at Thailand kamakailan, ay binigyan din ng PHIVOLCS ang kahalagahan ng pagtibayin pa ang mga paghahanda ng mamamayan dito sa Pilipinas. Ito'y sa gitna ng inaasahang matinding impact ng pinangangambahang The Big One sa bansa. Si Creslin Catarong sa report. Mataas pa sa 7.7 magnitude na lindol ang pwedeng maranasan ng Pilipinas. Ito ang sinabi ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, makaraan ang pagyanig ng lindol na may lakas na 7.7 magnitude sa Myanmar, naramdaman nito hanggang sa Thailand nitong Biyernes. Sa katunayan, naranasan na anya ng bansa ang mas malakas sa pagyanig tulad ng 7.8 magnitude na lindol sa Luzon noong Hulyo 1990 at 8.1 magnitude na lindol sa Mindanao na tinatawag na Moro Gulf earthquake noong 1976. Kumitil ito ng humigit kumulang 8,000 katao. So the possibility that we will experience a magnitude 7.7 earthquake and above is always there. Inilahad naman ng opisyal na bagamat hindi pa 100% handa ang Pilipinas pagdating sa The Big One, ay masasabi naman itong mas preparado ang bansa ngayon kumpara sa mga nagdaang dekada. Malaking tulong anya ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa kamalayan ng mamamayan tungkol sa impact o epekto ng lindol. Ito'y bunsod ng mga ginagawang earthquake drill. Now, kung saan sa Pilipinas, except sa Palawan, halos lahat ng parte ng Pilipinas ay may mga active faults. We have more than 180 active fault segments and 6 trenches, and these are all capable of generating light to major and even great earthquakes. So, kailangan talaga natin paghandaan. Gayunman, may mga hamon pa rin na kailangang harapin. Isa na rito ang infrastructure vulnerability, lalo na sa Metro Manila. Some older buildings, roads, bridges, and other critical infrastructures in Metro Manila may not be earthquake resistant. And retrofitting and reinforcing buildings are important. Samantala, sinabi ni Bacolcol na kapag tumama ang The Big One, posibleng aabot sa 33,000 katao ang casualty sa Metro Manila. Base ito sa pag-aaral ng PHIVOLCS, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Japan International Cooperation Agency o JICA noong 2004. Bilang paghahanda, pinayuhan ng PHIVOLCS ang bawat pamilya, lalo na ang mga nakatira sa matataas na gusali, na dapat may plano sa paglikas at mahalaga ring malaman kung saan ang mga emergency exit. Importante ring may nakahandang emergency kits o emergency bags na may laman na flashlight, pagkain, tubig, gamot, na tatagal ng 3 araw. Mahalaga ring pag-usapan ng pamilya at magsanay sa pagsagawa ng drop, cover and hold at magtakda ng meeting point kung sakaling magkahiwa-hiwalay ang mga family member kapag may lindol. Sa ngayon, may 6 na trenches pang minomonitor ang PHIVOLCS na posibleng gumalaw dito sa Pilipinas. These are all capable of generating major and even great earthquakes. Ito yung East Luzon Trough, Philippine Trench, meron din tayong Cotabato Trench, ito yung nag-move noong 1976, meron din tayong Sulu Trench, Negros Trench, and Manila Trench. So lahat yan are capable of generating large magnitude earthquakes and pwede rin mag-generate ng tsunami. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNI News.